Tama ka dyan, Brother Franco. Yan po ay anomalous. Maanomaliya po ang doktrina na yan. You cannot follow illegal orders. Ibig bang sabihin, aaristohin na ang Vice Presidente dahil siya ay nagtanggol ng karapatan ng kanyang chief of staff? Anong krimen yun? Aaristohin nila ang mga tao at ang mga independent journalists, mga vloggers na pupunta doon at mag-cover ng balita at ng kalagayan ni Attorney Lopez? Anong krimen natin doon? Iyon ang problema. Orders must only be followed when they are legal orders. Orders can only become legal when they are within the bounds of the law. Ayun nga, isa sa inaispatan doon ay nakita natin, may mga photos tayo, na si Torre naroon din sa St. Luke's. At ngayon nga, meron din mga kababaihang mga pulis ang padagsa ng padagsa. Actually, marami na tayong mga nakikita mga videos kung saan may SWAT, may CIDG, iba't ibang security sector ang naroon sa St. Luke's. Kaya naman ikinababahala ito ng karamihan dahil yun nga sinasabi nila, ano to, KOJC Part 2? Madaling araw sa tanggapan ng Office of the Vice President, especially sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Lopez, kung saan kasalukuyan siya ngayon nasa St. Luke's. At yung mga nangyari din do, kasama si Vice President Sara Duterte. Eric. Nakakalungkot, nakakabahala. Ang pangyayari na kung saan ay hindi pa criminally convicted ng korte, wala siyang kasalanan kung hindi na-cite in contempt lang siya dahil hindi nagustuhan ng komitiba sa Kongreso ang kanyang sagot, which is correct naman ang kanyang sinasabi, at nawala bigla ang kanyang mga karapatan na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. At nakakalungkot yon dahil ginawa ang tinatawag na very high-handed, very clear display of abuse of power. Bakit? Hindi siya convicted. At siya ay may karamdamang nararanasan at binanggit na yan sa official letter ni Vice President Sara Duterte doon sa office ni Congressman Chua. And I know, alam niya ni Speaker Martin Romualdez. Subalit kaninang umaga o madaling araw, pinilit siyang dalhin ng mga pulis as if siya ay kriminal, itong si Atty. Lopez, at dadalhin at i-remit sa isang correctional facility ng kababaihan na ang dinadala doon mga convicted criminals na napatunayan na sa korte. Napakasakit po yan na makita natin dahil naranasan ko rin yan. Brother Franco and Brother Jade, naranasan namin yan ni Ma'am Lorraine. This is a very dangerous signal that democracy and democratic institutions are now being abused and walang nagsasalita. At iba pa ang kanilang lingwahe na nakikita natin. Parang sinisisi pa nila si Vice President Sara Duterte ng mga malalaking corporate media. Instead na tingnan nila kung gaano nilabag at nilapastangan ang mga karapatan at fundamental na garantiya ng constitutional rights and freedom ng isang tao, iyon pa ang nakita nila na parang kagustuhan ni Sara Duterte ang nagaganap na ito. These are dangerous signs that our democracy and our democratic institutions are going now down the drain. Napupunta tayo sa pagkalugmok ng mga democratic institutions natin at pagkawala ng garantiya ng demokratikong karapatan ng mga mamamayan na nakikita natin inaabuso ng isang branch of government. The President must speak up on this. The lawyers and the legal community must speak up. And the Filipino people must be made to understand na ito ay issue ng paggalang at paggarantiya sa mga batayang karapatan ng bawat mamamayan at walang karapatan ang Kongreso o Senado o sino man kapag hindi po yan napatunayan sa korte na i-deny ang freedom and liberty ng isang tao. Iyan ang nakakabahalang mga pangyayari ngayong araw na ito, nakakalungkot, nakakabahala, nakakabagabag sa ating kaisipan at damdamin bilang mamamayang Pilipino. Yes, Eric, magdagdag lang ako ng konting update dahil maliban sa ginawa ng isang pulis na balak, kung nakita mo yung video na yun, na halos saraduhan si Vice President Sara Duterte, malapit na sa kanya tumama yung pintuan sa isang van, ay padagsa ng padagsa ngayon ang kapulisan sa St. Luke's E. Rodriguez, kung di ako nagkakamali, sa Quezon City, ng mga pulis. Kumbaga, merong almost same pattern din na nangyayari sa KOJC.
na ginagamit na naman ng kapulisan sa kanilang kasamaan. That is correct, Brother Franco. Nakakabahala po ito sapagkat kapag ikaw ay naging opposition o naging isang legitimate critic sa gobyerno, wala ka namang layunin para pabagsakin ng gobyerno, kundi pumuna, which is part ng demokrasya na buhay, nakakalungkot na gagamitan ka ng authoritarian and repressive, mapanupil, mapaniil, at very strong instrument of powers of the government the way na ginamit yan laban sa Kingdom of Jesus Christ, sa mga sibilyan, sa mga religious worshippers, at sa mga ministro, at pati kay Pastor Kibuloy sa KOGC for the last 3 months, lalo na ang last 16 days stand out na nangyari sa Davao City. Similarly, yan din ang ginagawa nila ngayon without any due regard of protocol of respect and courtesy na dapat ibigay sa ikalawang pinakamataas na opisina ng bansa. Ang ikalawang pinakamataas na hinalal ng taong bayan. Mas mataas pa ang botong ibinigay ng mamamayan sa kanya kaysa Pangulo ng bansa. More than 32 million votes. Subalit walang respeto na ibinibigay sa kanya ang Kongreso, lalo na po pati na ang mga komitiba nito na dapat ay kilalanin nila na ang independence and integrity of the office of the Vice President is also similar to the integrity and independence of the office of the President. Magkaiba lang sapagkat nangunguna at number 1 na highest office of the land, ang office of the President, subalit ang pumapangalawa ay ang office of the Vice President. So kung hindi kayang i-afford yan ng equal due courtesy of our democratic institution like Congress and what is happening right now, nakikita natin, ano po ang garantiya niyan ng mga ordinaryong karapatan at mga garantiya sa saligang batas sa karapatan at kabutihan ng ordinaryong mamamayan ay ganun din hindi nila irerespeto dahil sila ay makapangyarihan. This is a very dangerous pattern of a decaying democracy in our country. Correct ka, Eric. At yun nga, isa sa inaispatan doon, ang nakita natin, may mga photos tayo, na si Torre, naroon din sa St. Luke's. At ngayon nga, meron din mga kababaihang mga pulis ang padagsa ng padagsa. Actually, marami na tayong mga nakikita mga videos kung saan may SWAT, may CIDG, iba't ibang security sector ang naroon sa St. Luke's. Kaya naman ikinababahala ito ng karamihan dahil yun nga sinasabi nila, ano to, KOJC Part 2? Siege Part 2? Kasi ganun yung nangyayari ngayon eh. Yung pattern, yung... Brother Franco? Yes. Brother Jade, nakakalungkot yan sapagkat it appears that the police forces right now are no longer taking orders from the President as their Commander-in-Chief. Sino nagpapagalaw sa kanila? That is now a question. Is it Martin Romualdez, who is the Speaker of the House, or is it the President? That's number 1 question. Number 2, are we now in a dictatorial regime without declaring martial law? Bakit tahimik tayo? Bakit tinatakot at ini-intimidate ang taong bayan? So sa nakikita ko, there is no other resources of, or there is no other source of destabilization and political crisis right now kung hindi ang Marcos administration mismo. Sorry to say this very frankly and very straightforward. Ang nagpapagulo, gumagatong sa kalagayang pampulitikang krisis ng bansa ay hindi po ang kalagayan ng mga Duterte. They are legitimate officers of the government. They are elected by the people, and they have served the country. Subalit sa ilalim po ni Pangulong Marcos Jr. ngayon, ang nagpapatakbo ay hindi lamang siya, kung hindi ang maraming mamamayan ay nakikita nila that the police have become private instruments for political operations. Ano bang kinatatakot nila? Kung magkaroon ng sympathy of votes, sympathy of voices ang taong bayan dito sa nangyayaring ito. Hindi ba pwede magsalita? Hindi na ba pwede magtipon-tipon ng mapayapa ang mga taong bayan? This is a very dangerous situation. Officers in the PNP like General Torre must be called out. Civilian supremacy is at all times supreme over the police and the military. Bagamat police is a civilian organization by nature, but their authority cannot supersede the guarantee of the sovereign and supremacy of the civilian authority guaranteed by the Constitution. Ibig sabihin po mga kababayan, nakakabahala na may ganito mga opisyal ni Torre, na kapag nagsalita ka,
at nagkaroon ka ng pananaw sa mga kalagayang pampolitika, kakasuhan ka ng sedisyon. Aaristuhin ka o kaya gagamitan ka ng karahasan the way they did it against the religious community and leaders and ministers of the Kingdom of Jesus Christ. The way they did against SMNI. Mga kababayan, the moment we stop to speak out and the moment we stop to defend and exercise our rights, the democracy and freedom in our country will die sooner than we know it. Ka Eric, at ano masasabi mo ka Eric? Dahil pareho din sa KOJC, pag tinatanong sila yung ginawa nilang paglabag sa batas, sa ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte at kay Attorney Lopez, isa lang din ang sinasagot nila. Same thing sa KOJC. We're just following orders, sir. Kumbaga, ito yung nagiging That is shield nila. Tama ka dyan, Brother Franco. Yan po ay anomalous. Maanomaliya po ang doktrina na yan. You cannot follow illegal orders. Ibig bang sabihin, aaristuhin ang Vice Presidente dahil siya ay nagtanggol ng karapatan ng kanyang chief of staff? Anong krimen yun? Aaristuhin nila ang mga tao at ang mga independent journalists, mga vloggers na pupunta doon at mag-cover ng balita at ng kalagayan ni Attorney Lopez? Anong krimen natin doon? Iyon ang problema. Orders must only be followed when they are legal orders. Orders can only become legal when they are within the bounds of the law. Orders that are not within the bounds of the law cannot be considered as legal orders. Therefore, hindi pwedeng ipatupad yan. Yan ang Law 101 na dapat ma-review ni General Torre, ang PNP ni General Marbil. Nakakalungkot ito, Brother Franco, habang ini-interview niyo ko ni Brother Jade. Dinudurog ang puso ko. Sapagkat wala tayo sa panahon ng mga Hapon na sinakop tayo. Wala na tayo sa panahon ng kolonyalistang Espanyol o mga mananakop na Amerikano. But it's as if that we speak about our rights and our freedom and we defend our fellow citizens na dinadahas at ginigipit. And we stand for our right like nangyari sa SMNI, sa KOGC, and now to the office of the Vice President sa kanya mga staff. As if tayo ay pinaghaharian ng mga dayuhang mananakop na ang sariling gumagawa ng karahasan at panunupil sa atin ay ang ating mga mismong dapat ay tagapagtanggol ng karapatan ng mamamayan, ang mga pulis. Ang gobyerno dapat na ito. Mr. Marcos needs to speak up as the president. Is he giving orders to the Philippine National Police to encircle and kubkubin muli as KOJC type part 2 operation ang St. Luke Hospital? Are they putting Sara Duterte under soon to be arrested Vice President? Are they putting into arrest Attorney Lopez? For what ground? And are they arresting us? Are they going to arrest people like us, independent journalists, kapag nagsalita tayo? Mga kababayan, nakakalungkot po ito, nakakadurog ito ng puso. Ulitin ko, the price of freedom is vigilance. Kung hindi tayo magmatyag at magbantay at hindi tayo magsalita, the moment we know it, patay ng demokrasya sa ating bansa. Ayun ang mahirap ka, Eric, dahil ngayon, nagtataka tayo dahil hindi pa rin tumitigil ang pagdagsa ng kapulisan. Marami na siya ka, Eric. At yan nga, may SWAT pa. Wala lang mga transient, kagaya ng may mga long firearms. Pero parami, may mga kababaihang mga pulis. Kung nakikita mo yung footages natin, at nandito na naman si Torre, at kaya nga nababahala ang maraming tao. Ang matindi pa dito, ginagawa sa Quezon City. Ano kaya ang implikasyon nito ka, Eric? Sa taong bayan, especially Ang nandito tayo sa implication sentro. nito, ang implication nito, Brother Franco, that this will go and send a signal of destabilizing situation. May crisis sa ating bansa. Ang ibig sabihin nito, Brother Franco, ang mga mamamayan natin at ang ibang bansa na nag-observe ngayon will see that there is a political crisis sa ating bansa. Lalo na kung aristuhin nila ang Vice Presidente just because she is standing up to protect and defend the rights the constitutional rights ng kanyang chief of staff. So ang mensahe nito tatlo. Nagkakaroon tayo ngayon ng malubhang, seryosong political crisis because pinapabayaan ng ating presidente na mangyari ang ganitong kaguluhan dahil sa ambisyon sa politika. Number 2, lumulubha po ang paglabag sa mga karapatan at demokrasya at hindi na nirerespeto ang garantiya ng saligang batas sa ating mga karapatan. At number 3, hindi na alam ng taong bayan sino pa nag-exercise ng totoong kapangyarihan bilang pinuno at pangulo ng ating bansa at ng ating pamahalaan. Is it still Mr. Marcos? Or the police are just acting by themselves upon orders of who?
Yun po ang problema ngayon kasi nakikita ng mamamayan na pwedeng lumubha ang krisis pang-ekonomiya at krisis pang-politika kung hindi po ito maiiwasan na mapatigil po ang ganitong pangdadahas, panggigipit at panunupil sa opisina ng Vice President pati sa kay Vice President Sara Duterte na siyang ikalawang pinakamataas na nahalal na opisyal ng ating bansa at pati sa kanyang mga staff. The crisis of the political situation can develop and even exacerbate o magpalubha pa ng krisis sa ekonomiya. Amantakin mo, Brother Franco, Brother Jade, almost 60 pesos per pound na tayo. At almost 45% na ang itinaas ng mga basic prices and commodities. 30% ang itinaas ng presyo ng bigas. At patuloy ang paglubha ng kahirapan at kabuhayan. At samantalang ang inuuna ay ang maruming laro sa politika, ang panggigipit sa mga tao na sumasalungat sa kagustuhan ng administrasyon at ang paggamit ng kapangyarihan na inaabuso pating pundo at poder nila. Nakakalungkot itong pangyayari na pwedeng sumambulat ang mas malawak na social unrest. Mga kababayan, kasi nakikita ko dito, Brother Franco, Brother Jade, ganito rin ang gagawin nila kay former President Rodrigo Duterte. Kapag na-file nila by January or February ang kaso na non-bailable na crimes related to violations of international humanitarian law or crimes against humanity, former President Rodrigo Duterte can be issued with a warrant of arrest by the local court in the Philippines and he can be arrested with no bail available for him. Yes, Ka-Eric, gusto ko lang muling balikan yung inyong pagkadetinere ni Dr. Lorraine at maaari nyo bang ibahagi ito, especially sa naging kalagayan din ni Attorney Lopez. Opo, nakakalungkot yan, Brother Franco. Ang una mong mararamdaman, and I think nararamdaman din ito ni Pastor Kibuloy at nila Ma'am Ingrid, nila Brother Inting at iba pang mga nakakulong na ministro at kasamahan ni Pastor Kibuloy at ng KOGC leaders. Nararamdaman din ito ni Ma'am Attorney Lopez. Ang mararamdaman mo ang pagiging aping-api ka, that you know na wala kang kasalanan, that you know na ikaw ay nanindigan lamang sa karapatan mo, that you know that you have rights guaranteed by the law and the Constitution, that you know that you should have a government to protect you. Pero ang gobyerno ang nanunupil at nagliligalig at tumatapak sa mga karapatan mo. Nagiging hopeless ang iyong kalagayan dahil ang opsyon mo either lumaban o manikluhod. Either magrebelde ka at umalsa o magpasakop at lunukin mo ang mga kalapastanganan at mga paglabag sa iyong mga karapatan. Exactly the way I felt it, the way we felt it, nang kami ay ginawan ng ganyan. Wala naman kaming kasalanan, Brother Franco. Wala tayong kasalanan doon. Even ang SMNI natin na franchise. So the way we are now treated, the way the show of repression and excessive use of police force and the way the use of power right now is being abused in Congress, yan din pong naramdaman namin ang opresyon. Number two, nakaramdam ka ng galit sa sistema na dapat hindi ganito ang matino na pamamahala. Nakakaramdam ka ng frustrations sapagkat dapat magising ang taong bayan that we deserve better than the kind of government that we have right now. Yun po mga naramdaman ko. I think naramdaman din po yan nila Attorney Lopez right now. Yeah, correct ka, Eric. At muli, babalikan po namin kayo maya-maya ka, Eric. At tatanggap naman tayo ng iba pang balita sa ating nagpapatuloy na kalinisan, tatag ng bayan. Yes.